Okay. So, totoo yung sabi ni Eliseo Soriano na we are not the true church of God. Tama, tunay, totoo yan. Kasi sa Ah. Pilipinas, walang tunay. Lalo na kayo, hindi kayo tunay. Oh, so ibig sabihin, aaminin mo ngayon sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin na umanib ka sa simbahang sa iglesyang hindi tunay. Ay, umanib ang MCGI sa tunay na iglesia. Ha? Yun ang ilagay mo sa isipan mo. Sabi mo, hindi kayo tunay. Di ba? Tama, kasi sa Oh. Israel. So, ang hindi tunay, umanib sa tunay. Umanib kami sa tunay. Okay. Sino na tunay na inaniban ninyo sa tunay na iglesia? Sinong inaniban ninyo? Abay, yung nasa Bible. Nasa Bible. Natural. Okay. Kung nasa Bible, kailan kayo umanib? Kung kailan kami sumunod at natutong sumunod sa aral ni Kristo, gumawa ng katuwiran. Saan mabasa sa Biblia? Doon kami nag-umpisang umanib. Saan mabasa sa Biblia na pag kayo'y sumusunod at gumagawa ng katuwiran, yun ang pag-umpisa ng pag-anib? Saan? Babasahin ko, gusto mo? O saan? Ha? Di ba sabi mo, nung nangatwiran kayo at sumunod sa aral, yun ang pag-anib ninyo. Saan? Ito, babasahin ko. O, sige, tingnan natin kung meron ba. Babasahin ko. Teka ha. Dali lang. Saan? Dali. Tugal naman. Siyempre naman. Saan? Teka ka. Eh, Bakit English to? Oh. Tagalog. Ma-English man at matagalog, okay na yan. Oh, ito, ha? Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya, na gumagawa ng katuwiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Tinatanggap ka ng Diyos. Kapag gumawa ka ng katuwiran, tinatanggap ka. Kaya pag tinanggap ka, umanib ka noon. Yun lang ang konklusyon ninyo. Na pag gumawa ng katwiran, umanib na. Okay. Kailan kayo, anong taon na umanib kayo? Kung kailan nga kami... Hindi, anong taon nga? Hindi na ako nag-research kung kailan yan o anong taon. Okay. Kung kailan si Bradley nagturo ng ayon sa Biblia, kung kailan siya sumunod para ituro ang tama, doon. Okay. Doon kami. So, ibig sabihin, yung nasa Biblia na iglesia, yun ang inadiba ninyo. Natural. Sige. Nang sinabi sa Roma Kapitulo 1, 7-8 na ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo, sino ang katuparan niyan? Yung iglesia na nasa Biblia, hindi man kayo yan. Sige. Sa Roma, saan ang MCGI sa Roma? Saan ang MCGI sa Roma? Yes. Sino naman nagsabi sa iyo may MCGI sa Roma? Natural. Sabi mo kanina na kayo ang tinutukoy sa Biblia. Kaya tinanong kita na Roma City 8 ang pananampalataya ninyo sa Roma ay nahayag sa buong mundo. Sabi mo, hindi kami yan, kundi kayo yan. Kaya nagtanong ako, saan sa Roma ang MCGI? Mr. Talibong, hindi literal ang pag-anib para kailangan pa na pumunta ang MCGI sa Roma. Joke lang pala. Ano ba akala mo sa pag-anib sa tunay? Kailangan ng bayodita? Nag-apply ng trabaho? Sabi mo kasi na kayo ang katuparan na nasulat sa Biblia, di ba? Teka. Andiyan na naman yung kasinungalingan. Oo, ikaw talaga. Panang iwas mo. Hindi mas nagsinungaling ka lang. Kung sinabi na kami ang katuparan, Nako, bago lang. Ang dali mong nakalimot. Di pa ba tinanong ko sa iyo na dahil kayo'y
nagiging miyembro sa tunay na iglesia, tinanong ko sa iyo, kayo ba ang katuparan sa nakasulat sa Biblia? Sabi mo, kami, hindi ang Katoliko. Teka. Na nakalimutan mo yan. Kung yan ang tinatanong mo kanina, baka hindi ko masyado narinig yun. Ah, yun. Yan Hindi pala. Hindi naman ako luko-luko kung aamin na kami ang katuparan dyan. Kasi pag inamin ko na kami, ibig sabihin, kami na tunay. Oh. Yun ang logic dyan, Mr. Talibong. Oh, so sino ang katuparan sa sinabi diyan sa Roma 1:7 ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo? Ayun ang katuparan. Yun ang tanong mo kanina. Ang sagot Ngayon. ko, ang sagot ko dyan ay yung iglesia na nasa Biblia. Yung binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ayan. Oh. So, yung binili ng kanyang sariling dugo, yun po ang iglesia na nakasulat din sa Roma 16:28. Di po ba? 16:28. Oh. Basahin mo. Kaios hospicios et universa ecclesia sa Latin, di ba ba? Huwag kang maglalatin, Talibong, kasi nakikinig sa'yo mga Bisaya. Ay, sus. So, ano ang ibig sabihin ng universa ecclesia? Universal Church. Aha, yon, Universal Church. So, ano ang salitang Catholic Church? Ang Catholic Church na pinagyayabang nyo, ang sabi nyo, universal. Ah, very good. Very good. Ngayon, Mr. Talibong, pasingitin mo muna ako. Yung sinasabi mong Katoliko na universal church, kahit nakasulat man yan sa Latin o ano pa man, hindi yan papasa sa standard ng Bible. Ah, Kasi ang Diyos, pag siya may-ari, dapat tawagin sa pangalan niya. okay. Ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka dapat tawagin ng anak ng Katoliko. Kung ikaw ay sugo ng Diyos, hindi ka sugo ng Katoliko. Okay. Si Kristo ay Kristo ng Diyos. Kaya Okay. hindi siya Kristo ng Katoliko. Kaya Okay. gagamit kayo ng mga ganyan na referensya. Nababasa ang Katoliko sa Biblia. Hindi yun. Okay. Ikalawang Kronika 7:14, ang sabi roon, tatawagin sa pangalan niya Okay. ang bayan niya, hindi tatawagin sa pangalan ng Katoliko. So, ako na naman. Okay. Okay. Sige, ito. Dahil tatawagin sa pangalan ng ating Panginoon. So, ang tanong, sangayon ka ba sa babala ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 24:24, na sa kanyang pangalan, maraming mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan? Tingnan mo, tama yung sinabi niya. Tama. Very good. Ayan, hindi, Oh, sandali very lang. good. Tama yung sinabi ni Kristo. Very good. Pero hindi naman pangalan ni Kristo ang ibig sabihin noon. Hindi mo naintindihan eh. Very good. Okay. Ang sinasabing tawagin sa pangalan niya, pangalan ng Diyos. Hindi pangalan ni Kristo. Okay. So, hindi kayo tinawag sa pangalan ni Kristo? Hindi sa pangalan ni Kristo. Kasi hindi si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Diyos mismo ang nagtatatag. So Diyos mismo ang nagtatag. Okay. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos mismo ang nagtatag? Sa 127:1 ng awit, ang sabi roon, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabaluhan ang nagsisigawa. Ang katumbas ng bahay ngayon, Mr. Talibong, ay iglesia. Iglesia ang katumbas noon. Hindi yung simbahan yung naggawa ng mga Kastila. Hindi. Ang aking tanong, saan mabasa ang Diyos ang nagtatag ng iglesia? Yun nga sagot ko eh. Malibang itayo ng Diyos ang bahay ay walang kabuluhan ang nagsisigawa. So, kung ang Diyos at hindi si Jesus ang nagtatag ng iglesia, San Mateo 16:18, ang sabi ng ating Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, para sa inyo palang MCGI, dalawa na ang iglesia, may itatayo ni Kristo at may sa Diyos. Isa lang. Diyan ka nagkamali. O, so bakit sinabi ni Jesus, itatayo ko aking iglesia, kundi si Jesus ang nagtayo? Kasi di nyo naintindihan yung sitas na yan. Sino ang nagtayo diyan? Nang sinabi niya, itatayo ko ang iglesia. Sino?
ang salita ni Kristo diyan na sinabi niyang itatayo ko ang aking iglesia ay salita ng Diyos yun. Na itatayo niya ang iglesia niya kay Kristo, hindi kay Pedro. Yung nagaya ng paniniwala nyo. Okay. Wala kang mababasa sa Biblia na si Pedro ay pinagtayuan ng iglesia. Okay. Guni-guni nyo lang yan. So, saan mabasa sa Biblia din para di guni-guni na ang Diyos nagtayo ng iglesia doon kay Kristo? Babasahin ko ha. Oo, sige. Babasahin Ang ko. Diyos nagtayo ng iglesia doon kay Kristo. Ito, babasahin ko yung batayan. Tignan natin. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang lahat na nagtatayo, datapwat ang nagtatayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ibig sabihin, yung... Hindi. Ang malinaw naman yung tanong ko. Hindi ko tinanong kung anong ibig sabihin mo. Ang tanong ko'y malinaw. Saan mabasa na ang Diyos ay nagtayo doon kay Kristo? Nakasulat sa Mateo 16:18 So, sino ang nagsabi diyan, itatayo ko ang aking iglesia? Sinong nagsabi? Salita ng Diyos yan. Hindi ko tinanong kung salita ng Diyos. Sino ang nagsalita? Ang nagsalita dyan si Kristo. Very good. Si Kristo.